Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang isang mahalagang usapin sa batas, ang pagkatawan o pagpresenta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang anak na si Vice Presidente Sara Duterte sa isang kasong impeachment. Hindi ito isang usaping pampolitika, kundi isang pagsusuri sa batas at etika. Ano ang sinasabi ng Code o Professional Responsibility and Accountability o CIPRA? Ano ang epekto ng mga pagpili ng maestrado ng Pangulo? At paano mapapanatili ang kalayaan ng hudikatura? Layunin ng presentasyong ito na magbigay ng impormasyon at magbukas ng makabuluhang diskusyon sa ating mga kapwa nag-aaral at profesional sa batas. Bago natin pag-usapan ang detalye, magbigay muna tayo ng konteksto. May tatlong pangunahing tanong tayo. Una, may lumalabag ba sa legal ethics kung katawanin ng isang ama ang kanyang anak sa korte? Pangalawa, dahil karamihan sa mga maestrado ng Korte Suprema ay itinaga ng dating Pangulo, paano ito makakaapekto sa pananaw ng publiko? Pangatlo, ano ang dapat gawin ng Korte Suprema upang mapanatili ang tiwala ng taong bayan? Ngayon, pag-usapan natin ang mga patakaran ng CIPRA, ang ating gabay sa legal ethics. Ayon sa CIPRA, Section 13, Canon 3, ang isang abogado ay dapat iwasan ang conflict of interest maliban kung may pahintulot ng lahat ng panig. Section 14, Canon 3, kailangang isiwalat ng abogado kung may personal o pinansyal na interest sa kaso. Section 16, Canon 3, dapat laging panatilihin ang profesionalismo at pagiging patas. Sa madaling salita, hindi ipinababawal na katawanin ng isang ama ang kanyang anak sa korte, pero kailangan tiyakin na walang magiging hindi patas na kalamangan o impluensya. Punta naman tayo sa kapangyarihan ng Pangulo na magtalaga ng maestrado ng Korte Suprema. Ayon sa Article 8, Section 9 ng Saligang Batas ng 1987, ang Pangulo ang may kapangyarihang magtalaga ng maestrado mula sa listahan ng Judicial and Bar Council o JBC. Sa kaso ng De Castro vs. JBC noong 2010, kinumpirma ng Korte Suprema na may buong kapangyarihan ang Pangulo na magtalaga ng maestrado kahit sa panahon ng eleksyon. Walang issue rito, ngunit sa ating diskusyon ang tanong ay, kung isang dating Pangulo na nagtatalaga ng maestrado ay maging abogado sa Korte Suprema, may epekto ba ito sa pananaw ng publiko? 21 ng Pebrero 2025, 13 sa 15 na maestrado ng Korte Suprema ay itinaga ni dating Pangulong Duterte. Bagamat inaasahang magiging independent ang mga maestrado sa kanilang mga desisyon, hindi natin may iwasan ang tanong, ano ang epekto nito sa tiwala ng publiko? Sa kaso ng Pimentel vs. Legal Education Board noong 2019, binigyang diin na ang desisyon ng hukuman ay dapat malaya mula sa anumang panlabas na impluensya. Kaya't kahit walang direktang panghihimasok, mahalaga ang pananaw ng publiko sa pagiging patas ng ating hudikatura. Narito ang tatlong mahalagang punto para sa diskusyon. Una, legal at ethical na implikasyon. Hindi otomatikong bawal, ngunit mahalaga ang transparency at patas na paglilitis. Ikalawa, pagtatalaga ng mga maestrado at posibleng epekto. Ang isang dating Pangulo ay may karapatan sa pagtatalaga ng maestrado, ngunit ito'y nagiging usapin ng pananaw ng publiko. Ikatlo,
tiwala ng publiko sa hudikatura. Hindi lang aktwal na kalayaan ng hukuman ang mahalaga, kundi pati ang pananaw ng taong bayan na patas ang hustisya. Sa pagtatapos, tandaan natin na ang Korte Suprema ay kailangang magdesisyon batay sa batas at ebidensya, hindi sa pandapas na impluwensya. Ngunit, hindi natin maiwasan ang mga tanong tungkol sa transparency, etika at tiwala ng publiko. Bilang mga profesional sa larangan ng batas, tungkulin nating suriin ang mga isyong ito ng patas at makatarungan. Ang usaping ito ay hindi lamang tungkol sa isang kaso, ito ay tungkol sa mas malawak na tanong. Kung paano natin mapapanatili ang isang malaya, patas at kagalang-galang na sistemang panghukuman. Maraming salamat at bukas po ako sa inyong mga opinyon at tanong.